Ninakaw niya ang perang panugtong buhay ng aking ina para ibili ng mansyon ang kanyang kabit. Habang nagpapakapagod ako sa pagiging alipin sa sarili kong bahay, pinagtatawanan nila ang aking katangahan. Sabi niya, isa lamang akong walang kwentang palamuti na pabigat sa kanyang tagumpay. Ngunit hindi nila alam, ako ang utak at may hawak sa mismong hininga ng kanilang kayamanan. Oras na para bawiin ang lahat. Handa na ba silang harapin ang tahimik na galit ng isang asawang isinadlak sa impyerno? Huwag kang mag-alala, Stella. Inayos ko na ang lahat. Wala nang dialysis na mangyayari para sa biyenan ko. Mas mahalaga ang pangarap nating mansyon kaysa sa isang matandang malapit na ring mamatay. Sayang lang ang pera kung itatapon natin sa ospital, samantalang pwede nating ipambayad iyon sa down payment ng bahay mo sa Tagaytay. Ang mga salitang iyon ni Ricardo na nagmumula sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang opisina ay tila mga patalim na dahan-dahang bumaon sa puso ni Tess. Nakaluhod siya sa malamig na sahig ng pasilyo, mahigpit na hawak ang basahang-basa na ginagamit niya sa pagpupunas ng mga muebles. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, nangingitim ang mga kuko dahil sa walang tigil na paggawa ng mga gawaing bahay. Habang ang asawa niya ay prenteng nakaupo sa loob, ipinamimigay ang perang pinaghirapan nilang ipunin para sa kaligtasan ng kanyang ina. Naramdaman ni Tess ang biglang paglamig ng kanyang daloy ng dugo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na humahampas sa kanyang dibdib. Masakit at nakapapagod. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone. Sa panginginig ng mga daliri, kinuha niya ito at binasa ang mensaheng kadarating lang mula sa ospital. Sinasabi roon na hindi na isagawa ang nakatakdang operasyon at dialysis ng kanyang ina dahil ang pondo sa kaukulang bank account ay biglang na-withdraw at wala nang natitira kahit isang sentimo. Double shock, isang katotohanang mas masakit pa sa anumang pisikal na sampal. Habang siya ay nagtitipid, nagsasakripisyo at tinitiis ang lahat ng pagod para lamang madugtungan ang buhay ng kanyang magulang, ang asawang pinagkatiwalaan niya ay abala sa pagbuo ng palasyo para sa ibang babae gamit ang perang iyon. Ang bawat butil ng pawis na pumatak mula sa kanyang noo patungo sa sahig ay tila naging laso na nagpapasakit sa kanyang buong pagkatao. Tess, ano pang ginagawa mo dyan na nakatanga ka? Ang dumi-dumi pa rin ng sahig, hindi ka na nahiya sa amin. Ang matinis at mapang-aping boses ni Doña Carmen, ang kanyang biyenan, ay bumasag sa kanyang pagtulala. Hindi pa man nakakalingon si Tess, ay naramdaman na niya ang malakas na pagtulak ng matanda sa kanyang balikat. Dahil sa gulat at panghihina, nawalan ng balanse si Tess at bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Ang plorerang kristal na nasa gilid ay tinamaan ng kanyang siko at nahulog na lumikha ng maraming piraso ng bubog na nagkalat sa paligid. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ang umalingawngaw sa buong bahay. Ngunit para kay Tess, ang mas malakas na tunog ay ang pagkawasak ng kanyang sariling puso. Napaka-clumsy mo talagang babae ka. Wala ka nang ginawang tama rito sa bahay kundi ang maging pabigat. Ni hindi mo man lang mapanatiling malinis ang paligid mo, tapos ngayon ay nakabasag ka pa ng mamahaling gamit. Ricardo, tignan mo itong asawa mo. Wala nang silbi, nakakasira pa ng mood. Lumabas si Ricardo mula sa opisina. Hindi ang pag-aalala ang bakas sa kanyang muka, kundi ang labis na pagkadiri habang nakatingin sa kanyang asawang nakadapa sa sahig. Napapaligiran ng basahang marumi at mga basag na kristal. Wala siyang ginawa upang tulungan itong tumayo. Sa halip, humakbang siya palayo na tila ba ayaw niyang madumihan ang kanyang mamahaling sapatos. Ayusin mo yan, Tess. Huwag kang mag-eskandalo rito. Kung hindi mo kayang gawin ang simpleng obligasyon mo rito sa bahay, baka dapat ay mag-isip-isip ka na kung saan ka lulugar. Ang sakit mo sa ulo. Tinalikuran siya ni Ricardo at bumalik sa loob ng opisina, marahil upang ituloy ang malambing na pakikipag-usap sa kanyang kabit.
Naiwang mag-isa si Tess sa gitna ng pasilyo habang si Doña Carmen ay patuloy sa pagbubulong ng mga masasakit na salita bago ito naglakad palayo patungo sa kusina. Dahan-dahang iniangat ni Tess ang kanyang kamay. May isang maliit na hiwa sa kanyang palad mula sa nabasag na kristal. Ang pulang likido ay dahan-dahang dumaloy, sumasama sa tubig mula sa basahan. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kawalan ng katarungan na tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang pagkatao. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging anino sa likod ng tagumpay ni Ricardo. Siya ang gumagawa ng mga financial analysis. Siya ang nagpapalago ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng kanyang galing sa numero habang nagpapanggap na isang simpleng may bahay lamang upang hindi maapakan ang ego ng kanyang asawa. Ngayon, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay binaliwala. Ang kanyang ina ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa kasakiman ng lalaking minahal niya. Tumingin si Tess sa kanyang refleksyon sa tubig na nasa timba. Ang mukhang nakikita niya ay hindi na ang Tess na marupok at mapagtiis. May ibang liwanag na nagsisimulang mag-alab sa kanyang mga mata, isang malamig na apoy ng paghihiganti. Hanggang kailan mo hahayaang sipsipin nila ang bawat patak ng iyong buhay bago ka matutong lumaban para sa sarili mo? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, tila isang sumpa na naghahanap ng kasagutan sa gitna ng katahimikan ng bahay na dati niyang tinuring na kanlungan, ngunit ngayon ay naging piitan ng kanyang kaluluwa. Pumasok si Tess sa maliit na banyo ng kanilang silid at agad na ibinagsak ang lock ng pinto. Doon, sa gitna ng malamig at maputing mga baldosa, ay tuluyan ng bumigay ang kanyang mga tuhod. Isinandal niya ang kanyang likod sa pinto, habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na kinuha ang isang tuyong tuwalya at idiniin ito sa kanyang mukha. Ayaw niyang marinig ng kahit sino ang bawat hikbi na pilit kumakawala sa kanyang lalamunan. Ang bawat pag-alon ng kanyang balikat ay simbolo ng bigat na hindi na kayang dalhin ng kanyang isipan. Ang sakit na nararamdaman niya ay tila isang malalim na hiwa na hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam ang pag-agos ng dugo sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagluha, biglang naglaro sa kanyang gunita ang mukha ng kanyang ina noong malakas pa ito. Naalala niya ang malambing na tinig nito habang hinahaplos ang kanyang buhok nung bata pa siya. Sabi ng kanyang ina, ang tunay na kayamanan ng isang babae ay hindi nasusukat sa ningning ng alahas o sa laki ng bahay na kanyang tinitirhan, kundi sa dangal na kanyang iniingatan. Huwag mong hayaang tapakan ng pagkatao mo, Tess, dahil kapag nawala iyon, wala na ring matitira sa'yo. Ang madalas na paalala nito, ang alaalang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab niyang galit. Dahan-dahang tumayo si Tess at lumapit sa salamin. Binuksan niya ang gripo at hinayaang dumaloy ang tubig ng tahimik. Sumasabay sa paghugas niya sa maliliit na piraso ng kristal na bumaon sa kanyang palad kanina. Kinuha niya ang alkohol at ang bawat patak nito sa kanyang sugat ay nagdulot ng hapdi na nagpasingkit sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na dumaing, mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa cotton. Ito na ang huling pagkakataon na hihingi siya ng gamot sa iba. Mula ngayon, siya na ang magiging sarili niyang manggagamot, sarili niyang tagapagtanggol. Pinanood niya ang dahan-dahang paghinto ng pag-agos ng dugo, kasabay ng panunumpa sa kanyang sarili na hindi na muling may makakapanakit sa kanya ng ganito. Lumipas ang mga oras at ang buong bahay ay binalot na ng katahimikan ng hating gabi. Maririnig ang mahimbing na paghinga ni Ricardo sa kabilang panig ng kanilang malaking kama. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkadiri. Maingat na bumangon si Tess. Tinitiyak na ang bawat galaw niya ay kasing pino ng hangin. Lumapit siya sa pinakasulok ng kanilang malaking closet, sa ilalim ng mga nakatampok na lumang damit na hindi na pinapansin ni Ricardo. Doon,
Nakatago ang isang itim na laptop, luma na ang hitsura, ngunit ito ang naglalaman ng kanyang tunay na kapangyarihan. Nang bumukas ang screen, ang liwanag nito ay tumama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng kakaibang anyo sa gitna ng kadiliman. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ang bawat pagpindot ay tila isang bulong na nagbubukas sa isang mundong siya lamang ang nakakaalam. Sa isang iglap, bumitad sa kanyang harapan ang mga komplikadong graphs, mga account numbers at ang kabuuan ng kayamanan ni Ricardo. Sa ilalim ng pangalang The Ghost, nakita ni Tess ang milyon-milyong peso na dumadaan sa kanyang mga kamay araw-araw nang hindi nalalaman ng asawa. Siya ang utak, siya ang nagpapaikot sa lahat ng tagumpay na ipinagmamalaki ng lalaking nasa likuran niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng isang maikling mensahe para kay Attorney Gabriel, ang kaisa-isang tao na nakakaalam sa kanyang lihim na pagkakakilanlan. Kailangan ko ng tulong mo. Bawiin natin ang lahat. Ang tanging nasulat niya. Hindi pa lumilipas ang 1 minuto ay umilaw na muli ang screen ng kanyang telepono. Handang-handa ako, Tess. Sabihin mo lang kung kailan. Ang naging sagot ni Gabriel. Napaisip si Tess kung bakit gising pa ang abogado sa ganitong oras. Tila ba naghihintay din ito sa kanyang pagtawag. Ang bilis ng tugon nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang init sa dibdib. Isang pakiramdam ng pag-asa na hindi niya akalaing mararamdaman pa niya muli. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang malakas na paggalaw ng foam ng kama. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay naging alerto. Maingat niyang inihilig ang screen ng laptop upang hindi ito masyadong mapansin. Nakita niyang nag-iba ng posisyon si Ricardo. Ang mga braso nito ay humampas sa unan na tila may pilit na inaabot sa kanyang panaginip. Stella, ang malinaw na sambit nito sa gitna ng mahimbing na pagkakatulog. Ang boses ay puno ng lambing na matagal nang hindi naririnig ni Tess. Nanatiling estatwa si Tess sa kanyang kinauupuan. Hawak ang laptop na punong-puno ng ebidensya ng kanyang kapangyarihan, habang ang asawa niya ay patuloy na binabanggit ang pangalan ng ibang babae sa loob ng kanilang sariling kwarto. Ang tanong na nanatili sa hangin ay hindi kung kaya ba niyang sirain si Ricardo, kundi kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang aninong natutong magkaroon ng sariling liwanag. Maaga pa lamang ay abala na si Tess sa kusina. Tinitiis ang usok at ang init na nagmumula sa kalan habang inihahanda ang paboritong sinigang ni Ricardo. Ang bawat hiwa niya sa mga gulay ay maingat at puno ng nakagawiang dedikasyon. Kahit na ang kanyang puso ay tila isang hungkag na sisidlan. Inisip niya ang kanyang ina na nasa ospital, naghihintay ng himala. Habang siya ay narito, nagsisilbi sa mga taong nagnakaw ng pagkakataong yon. Nang maihain niya ang mainit na sabaw sa lamesa, dumating si Doña Carmen na may suot na mapagmaliit na tingin. Tikman pa lamang ng matanda ang unang subo, ay agad nitong binitiwan ng kutsara na lumikha ng isang matalas na tunog sa pinggan bago marahas na itinulak ang mangkok. Ang tabang nito, Tess. Para kang hindi nag-aral magluto sa tagal mo rito. Walang lasa, kasing pangit ng hitsura mo sa umaga. Ang bulyaw ni Doña Carmen habang pinapanood ang sabaw na tumatalsik sa malinis na mantel. Pumasok si Ricardo sa dining room, abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relos at hindi man lamang tiningnan ang kanyang asawa. Nang makita ang galit ng kanyang ina, sa halip na alamin ang nangyari, ay kumuha lamang siya ng ilang piraso ng papel na pera mula sa kanyang pitaka at padaskol na inilapag ito sa harap ni Tess. Magpalit ka ng ulam at bilhan mo si Mama ng gusto niyang kainin. Ayusin mo ang trabaho mo, Tess. Masyado kang distracted lately, nakakairita, ang malamig na sabi ni Ricardo bago siya tuluyang lumabas ng bahay nang hindi man lamang sumasagi ang tingin sa mga mata ni Tess. Nanatiling nakatayo si Teos. Tinitignan ang maliit na halaga ng pera sa lamesa. Ang mga barya na tila isang insulto sa lahat ng milyon na pinaghirapan niyang kitain para sa lalaking yon. Nang dumaan ang tanghali,
Lulan ng isang lumang jeepney, nagtungo si Tess sa isang maliit at tago na karinderya sa dulo ng isang makitid na eskinita. Doon ay naghihintay si Attorney Gabriel. Sa gitna ng ingay ng paligid at usok ng mga sasakyan, ang hitsura ni Gabriel ay tila isang oasis ng kapayapaan. Nakasuot siya ng simpleng polo barong, ngunit ang talas ng kanyang paningin ay nagpapakita ng isang talinong hindi matatawaran. Nang maupo si Tess, hindi agad nagsalita ang abogado. Sa halip, ang kanyang tingin ay bumaba sa mga kamay ni Tess na nakapatong sa lamesa, mga kamay na puno ng kalyo. May mga bakas ng paso mula sa pagluluto at may maliit na benda sa palad. Naramdaman ni Tess ang panginginig ng kanyang mga daliri, kaya agad niyang itinago ang mga ito sa ilalim ng lamesa. Ngunit huli na. Napansin na ito ni Gabriel. Maingat na inabot ng abogado ang isang baso ng mainit na gatas at dahan-dahang itinuon ito sa harap ni Tess, palayo sa mapait na kape na hindi pa niya nagagalaw. Inumin mo muna ito, Tess. Kailangan mo ng lakas bago natin simulan ang laban na ito. You don't have to carry the world's weight alone anymore. Ang malambing ngunit seryosong sabi ni Gabriel. Ang init ng baso na dumampi sa kanyang balat ay tila isang haplos na matagal na niyang hindi nararamdaman, isang uri ng pagkalinga na nagpabasa sa kanyang mga mata. Inilabas ni Gabriel ang isang makapal na folder. Narito ang power of attorney na pinirmahan ni Ricardo noong nakaraang taon. Hindi niya alam na binigyan kanya ng karapatang kontrolin ang lahat ng accounts niya under the ghost identity. Sisimulan na nating ilipat ang mga pondo sa isang trust fund na hindi niya mahahawakan. Ang paliwanag ng abogado habang ipinapakita ang mga dokumentong magiging mitya ng pagbagsak ni Ricardo. Pinirmahan ni Tess ang mga papel ng may matatag na kamay. Bawat guhit ng panulat ay tila isang hakbang palayo sa kanyang madilim na nakaraan. Nang bumalik si Tess sa kanilang mansyon pagkatapos ng pulong, ang langit ay nagsisimula ng magkulay lila. Binuksan niya ang pinto nang may mabigat na pakiramdam. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay biglang napahinto sa gitna ng sala. Doon, sa tapat mismo ng kanilang mamahaling sofa, ay nakalagay ang isang pares ng sapatos. Ito ay isang matingkad na pulang high heels, mapanghamon ng kulay, at tila nagmamay-ari sa buong paligid. Hindi iyon kay Tess, at lalong hindi iyon sa kanyang biyenan. Ang presensya ng mga sapatos na yon sa loob ng kanyang tahanan ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik sa lahat ng sakit na naranasan niya sa umagang iyon. Naisip ni Tess, hanggang saan pa ang kayang gawin ng mga taong ito upang yurakan ang kanyang dangal sa loob mismo ng sarili niyang pamamahay? Nanatili siyang nakatayo sa harap ng pulang sapatos habang ang bawat segundo ay nagdadala ng mas malalim na katanungan. Handa na ba siyang harapin ang babaeng kasalukuyang nasa loob ng kanyang kwarto? Hindi kumibo si Tess habang pinapanood ang magbiyenang tila ba matagal nang magkakilala. Doon sa gitna ng sala, nakaupo si Stella sa paboritong pwesto ni Tess. Suot ang isang napakaikling bestido na tila ba ayaw magbigay ng anumang puwang para sa imahinasyon. Ang malutong at tila nanunuyan na halakhak ng babae ay bumasag sa katahimikan ng sala, isang tunog na nagpataas sa balahibo ni Tess. Si Doña Carmen naman ay abalang-abala sa pagbubuhos ng tsaa sa tasa ni Stella. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat at paggalang na kailanman ay hindi niya ipinaramdam kay Tess sa loob ng 10 taon. Tignan mo itong si Stella, Tess. Ganitong-ganito ang klase ng babaeng dapat ay nakikita ko rito sa loob ng bahay. Sopistikada, mabango, at marunong magdala ng sarili. Hindi katulad mo na parati na lang amoy kusina at mukhang pagod sa buhay, ang mapait na pananalita ni Doña Carmen habang nakangiti ng matamis sa babaeng kasama. Tumingin si Stella kay Tess. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay at pangungutya. Sinadya niyang itabig ang kanyang baso ng orange juice, kaya naman ang malagkit at kulay kahel na likido ay dahan-dahang gumapang sa puting balahibo ng mamahaling carpet na kailan lang
ay pinaghirapang linisin ni Tess. Walang anumang bakas ng pagsisisi sa mukha ng babae. Sa halip ay isang mapanghamong titig ang ibinigay nito. Oops, sorry. My bad. Tess, right? Pwede mo bang punasan ito? I do not want my shoes to get stained. It's a designer piece. Baka mas mahal pa ito sa lahat ng gamit mo rito sa bahay. Ang maarteng sabi ni Stella habang itinuturo ang basang carpet gamit ang kanyang mahahabang kuko na kulay ginto. Dahan-dahang lumapit si Tess at lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na tile, ngunit ang sakit niyon ay wala sa kalahati ng hapdi sa kanyang dibdib. Habang pinupunasan niya ang malagkit na likido, lumapit sa kanya si Stella at bumulong ng napakahina, sapat lamang upang silang dalawa ang makarinig. Amoy, sibuyas ka pa rin, Tess. No wonder Ricardo prefers to spend his nights in my bed. At by the way, thank you for the necklace. Ang ganda, di ba? Sabi ni Ricardo. Galing daw ito sa special savings niya, ang nakakangilong bulong ni Stella habang hinahawakan ang kumikinang na brilyante sa kanyang leher. Ang brilyanteng alam ni Tess na dapat ay pambayad sa buhay ng kanyang ina. Naramdaman ni Tess ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon dahil sa takot. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Tumayo siya ng mahinahon at nagpaalam na pupunta lamang sa banyo. Doon, sa likod ng nakasarang pinto, mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay puno ng lamig. Sa loob lamang ng ilang minuto, gamit ang kanyang awtoridad bilang The Ghost, inilipat niya ang isang malaking halaga ng utang mula sa isang naluluging kumpanya patungo sa pangalan ni Stella bilang garantor. Ang bawat digital na pirma na kanyang ginagawa ay tila isang dahan-dahang paghigpit ng lubid sa leeg ng babaeng nasa labas. Nang lumabas si Tess ng banyo, saktong pagdating naman ni Ricardo, ang asawa niya ay agad na lumapit kay Stella at hinalikan ito sa pisngi na tila ba wala roon ang kanyang legal na asawa. Nakita ni Ricardo ang mga mata ni Tess na nakatingin sa kanila, ngunit sa halip na mahiya, ay galit pa itong humarap sa kanya. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan, Tess? Maghanda ka na ng hapunan para sa amin. At huwag mong ipahiya ang pamilya sa harap ng bisita ko. Masyado kang judgmental, kaya hindi ka na nagustuhan ni Mama ang bulyaw ni Ricardo na bumasag sa huling hibla ng respeto ni Tess para sa lalaking ito. Nanatiling nakatayo si Tess sa gilid ng hagdan. Pinapanood ang tatlo na masayang naglalakad patungo sa hapagkainan. Ang kanyang bahay, ang kanyang buhay, ay tila kinamkam na ng mga taong walang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Habang iniisip nila na isa lamang siyang kawawang asawa na walang magawa, hindi nila alam na ang bawat subo ng pagkaing inihanda niya ay simula na ng kanilang huling hapunan sa ilalim ng bubong na ito. Gaano kaya katamis ang iyong ngiti, Ricardo? Kapag nalaman mong ang babaeng ipinagpapalit mo sa akin ay ang siya ring magiging mitya ng iyong tuluyang paglubog. Ano ba itong nangyayari sa stocks natin? Bakit biglang bumagsak ang lahat? Nasaan na ang lecheng ghost na yan? Ang nagngangalit na boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw mula sa kanyang opisina. Sapat na upang yumanig ang mga kristal na dekorasyon sa sala. Maririnig ang kalatog ng mga gamit na kanyang itinatapon sa sahig, isang palatandaan ng labis na pagkapraning. Sa loob ng kumpanya, ang bawat segundo ay tila pagkawala ng milyon-milyong piso dahil sa isang maling desisyon na ginawa ni Ricardo nang wala ang gabay ng kanyang aninong tagapayo. Sa kusina, nanatiling tahimik si Tess. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghiwa ng puting sibuyas sa ibabaw ng sahig na kahoy. Ang bawat hiwa ay maingat at pantay-pantay, isang sining ng pagtitiis na matagal na niyang pinagkadalubhasaan. Ang matapang na amoy ng sibuyas
ay nagsimulang pumasok sa kanyang mga mata, nagdudulot ng mainit at mahapding pakiramdam. Hinayaan niyang dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi, mga luhang sa wakas ay may katanggap-tanggap na dahilan upang ipakita sa harap ng iba. Ang bawat patak ay humahalo sa katas ng gulay, tila mga dumi na pilit niyang inilalabas mula sa kanyang sistema. Nanginginig ang kanyang bulsa dahil sa sunod-sunod na notifications mula sa kanyang cellphone. Nang maingat niyang sulyapan ng screen, nakita niya ang mahahabang email mula kay Ricardo. "Ghost, please, I need your help. We're losing everything. Just tell me what to do, I'll pay any price." Ang bawat salita ay puno ng pagmamakaawa, malayo sa mapagmataas na boses na naririnig niya sa labas ng kusina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tess habang pinupunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Ipinagpatuloy niya ang pagluluto ng sinigang na baboy, ang paboritong pampakalma ni Ricardo tuwing ito ay stressed. Sa gitna ng pagpapakulo ng sabaw, mabilis siyang nag-type sa kanyang laptop na nakatago sa ilalim ng lababo. Ang kanyang tugon ay maikli at nakamamatay. Ibinigay niya ang isang instruksyon para sa isang high-risk loan, isang pautang na nangangailangan ng kolateral, ang mismong mansyon na tinitirhan nila ngayon. Ghost says this is the only way to bounce back. Ang bulong ni Tess sa sarili habang pinapanood ang usok na pumapaitaas mula sa kaldero. Nang maihain niya ang hapunan, lumabas si Ricardo na gusot ang buhok at namumula ang mga mata. Agad nitong inabot ang sabaw at uminom ng dire-diretso, tila uhaw na uhaw sa anumang bagay na magbibigay sa kanya ng ginhawa. Hindi niya napansin ang kakaibang alat sa sabaw, ang alat na nagmula sa mga luhang pumatak. Habang inihahanda ito ni Tess, "Tess, kailangan ko ng pirma mo sa ilang documents mamaya." "It's just some bank requirements para sa extension ng business," ang sabi ni Ricardo nang hindi tumitingin sa kanya. Ang boses ay tila pagod na pagod. "Opo, Ricardo. Kung ano ang makakatulong sa atin," ang mahinahon niyang sagot habang maingat na inilalagay ang kanin sa pinggan nito. Pinanood niyang ubusin ng asawa ang pagkain. Iniisip kung gaano kaya katamis ang lasa ng kanyang huling tagumpay kapag nalaman ni Ricardo na ang sabaw na nagpapakalma sa kanya ay siya ring mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang biglaang pangamba. Tumunog ang telepono ni Tess at sa pagkakataong ito, hindi ito mula sa trabaho. Ito ay mula sa ospital. Ang boses ng nurse ay puno ng pagmamadali. Sinasabing ang kanyang ina ay inatake sa puso at kailangang isalang sa operasyon sa loob ng susunod na 1 oras. Kailangan ang malaking deposito bago nila hawakan ang pasyente. Naramdaman ni Tess ang biglang paghinto ng mundo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Tumingin siya kay Ricardo na prenteng nakaupo. Hawak ang perang ninakaw mula sa kanyang ina, habang sa kabilang linya ay ang tunog ng machine na nagpapahiwatig ng papalubog na hininga ng kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya ng tunay. Ang bawat segundo ay tila isang mabilis na hakbang patungo sa isang bangin na walang katiyakan. Tumakbo si Tess sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat hakbang niya ay tila pakikipagkarera sa mismong kamatayan. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo, ngunit mas malamig ang takot na nanunuot sa kanyang mga buto. Hindi niya alintana ang basang-basang damit o ang putik na tumatalsik sa kanyang binti habang tinatahak ang madilim na kalsada patungo sa ospital. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagpintig ng kanyang sariling puso, na tila isang batingaw na nagbababala ng nalalapit na trahedya. Sa bawat segundo ng pagtakbo, ang mukha ng kanyang ina, na puno ng kulubot at pagmamahal, ang tanging imaheng nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi huminto. Nang marating niya ang puting gusali ng ospital, sinalubong siya ng amoy ng gamot at ang nakabubulag na liwanag ng mga fluorescent lights sa hallway. Hingal na hingal si Tess, ang kanyang mga kamay
ay nanginginig habang hinahanap ang intensive care unit. Ngunit bago pa man siya makarating sa counter ng mga nurse, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang dinadaanan. Nakatayo roon si Attorney Gabriel. Ang kanyang polo ay may ilang bakas din ng ulan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado at puno ng katiyakan. Huwag kang mag-alala, Tess. Nakausap ko na ang mga doktor. Nailipat na ang iyong ina sa loob at kasalukuyan na siyang inooperahan. Binayaran ko na rin ang paunang deposito para hindi sila huminto. Ang mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Tess. Napatigil si Tess. Ang lahat ng lakas na kanyang ipinon upang makarating doon ay biglang naglaho. Napasandal siya sa malamig na pader ng pasilyo, dahan-dahang napaupo sa sahig, habang ang kanyang mga palad ay nakatakip sa kanyang mukha. Doon, sa gitna ng tahimik na hallway ng ospital, ay tuluyan ng bumuhos ang mga luhang kanina pa niya, pilit na pinipigilan. Ang bawat hikbi niya ay puno ng labis na pagpapasalamat at ang matinding hapdi ng katotohanang isang estranghero pa ang nagligtas sa kanya habang ang sarili niyang asawa ay abala sa paglustay ng perang dapat ay para rito. Hindi lumapit ng husto si Gabriel upang yakapin siya, alam niya ang hangganan ng paggalang. Sa halip, naupo lamang ang abogado sa sementadong sahig sa tabi ni Tess, tinitiyak na meron itong kasama sa gitna ng kadiliman. Ginamit ni Gabriel ang kanyang malapad na balikat upang harangan ang paningin ng mga dumadaang tao. Binibigyan si Tess ng pagkakataon na umiyak ng may dignidad. Sa loob ng ilang minuto, walang salitang namagitan sa kanila, tanging ang tunog ng aircon ng ospital at ang mahinang pag-agos ng mga luha ni Tess ang bumabalot sa paligid. Ang katahimikang yon ay hindi nakakailang. Sa halip ay puno ito ng isang uri ng pag-unawa na hindi kayang tumbasan ng anumang salita. Maingat na inabot ni Gabriel ang isang panyo at dahan-dahang inilapag ito sa tabi ng kamay ni Tess. Magiging maayos din ang lahat. Malakas ang iyong ina dahil alam niyang meron siyang anak na kasing tapang mo. Ang bulong ni Gabriel na nagpadama kay Tess ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tess ang isang bahagyang init sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na higit pa sa pasasalamat. Ang simpleng presensya ni Gabriel ay tila isang gamot na nagsisimulang maghilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Nang tumigil ang ulan at naging matatag na ang lagay ng kanyang ina, napilitang bumalik si Tess sa mansyon upang hindi makahalata si Ricardo. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng pintuan ng kanilang kwarto, isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya. Napansin niya ang mga gasgas sa paligid ng doorknob at ang bahagyang pagkakasira ng kahoy. Sa panginginig ng kamay, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang kanyang silid ay tila dinaanan ng isang bagyo. Nakabukas ang lahat ng drawers, nagkalat ang mga damit sa sahig, at ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari na. Doon sa gitna ng kwarto, nakatihaya ang kanyang itim na laptop. Ang screen nito ay may malaking lamat at ang katawan nito ay tila pilit na binuksan gamit ang dahas. Ang kanyang lihim, ang kanyang tanging sandata laban sa mga taong umaapi sa kanya ay tila nahanap na ng isang kaaway na hindi niya inaasahan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naging alerto habang ang katahimikan ng bahay ay tila naging isang mapanganib na bitag. Nanginginig ang buong pagkatao ni Tess habang nakatingin sa nagkalat na mga gamit sa kanyang silid. Ang bawat piraso ng kanyang damit na nasa sahig ay tila simbolo ng kanyang niwurakang dangal. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, biglang bumukas ng marahasang pinto at iniluwa nito ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. May hawak itong pamaypay at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang ang kabilang kamay ay may hawak na isang gintong kwintas na alam ni Tess na pagmamay-ari ng kanyang ina. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Tess. Kailangan ko ng pambayad sa utang ko sa club at itong mga alahas mo lang
ang may halaga rito. At iyang lumang computer mo, itinapon ko na sa labas sa tambak ng basura. Masyadong kalat sa kwarto, wala namang silbi, ang mapagmataas na bulyaw ni Doña Carmen bago ito naglakad palayo. Ang mga yabag ng kanyang sapatos ay tila mga martilyo na tumatama sa puso ni Tess. Nakahinga ng maluwag si Tess, isang buntong hininga na puno ng pasasalamat sa kabila ng pananakit ng matanda. Para kay Doña Carmen, ang laptop na yon ay basura. Ngunit para kay Tess, iyon ang susi sa kanyang kalayaan. Agad siyang lumabas at hinalughog ang basurahan sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng mga balat ng prutas at maruming plastik, nahanap niya ang kanyang laptop. May lamat ang screen nito at puno ng dumi. Ngunit nang buksan niya ito, ang mahinang liwanag na nagmula sa monitor ay tila isang pag-asa sa gitna ng kadiliman. Kinagabihan, umuwing tila nakalutang sa ulap si Ricardo. May bitbit itong mamahaling alak at ang kanyang tawa ay umaling-awngaw sa buong sala. Agad nitong niyakap si Tess, isang yakap na walang pagmamahal, kundi isang pagpapakita lamang ng kanyang tagumpay. Tess, we did it. Na-approve ang pinakamalaking loan ng kumpanya. We are back in the game. Maghahanda tayo ng isang engrandeng anniversary party bukas sa Manila Hotel. I want everyone to see how successful I am. Ang masayang sabi ni Ricardo habang nagsasalin ng alak sa kanyang baso. Hinawakan niya ang baba ni Tess at tinitigan ito ng may halong utos. Mag-ayos ka bukas, Tess. Ayaw kong magmukha kang katulong sa harap ng mga investors ko. Use some makeup. Cover those dark circles. You need to be a perfect prop for my image. Opo, Ricardo. Mag-aayos ako para sa'yo, ang mahinahon niyang sagot. Ngunit sa kanyang isipan ay nabubuo na ang huling bahagi ng kanyang plano. Ang loan na sinasabi ni Ricardo ay ang mismong bitag na inihanda niya sa ilalim ng pangalang The Ghost. Isang utang na may mga kondisyong hindi binasa ng asawa dahil sa labis na kasakiman at pagtitiwala sa sariling galing. Nang makatulog ang lahat, muling binuksan ni Tess ang kanyang sugatang laptop sa ilalim ng malabo na ilaw ng lampara sa kusina. Sa tulong ni Attorney Gabriel, sa pamamagitan ng mabilis na palitan ng mensahe, isinagawa ni Tess ang huling paglilipat. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay tila isang dahan-dahang pag-alis ng tinik sa kanyang puso. Inilipat niya ang buong pagmamay-ari ng kumpanya ni Ricardo patungo sa Bagong Araw Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kusina habang pinapanood ni Tess ang progress bar ng transfer sa kanyang screen. Ang bawat porsyento na nadadagdag ay tila isang segundo ng paglapit sa kanyang huling hininga bilang isang biktima. Ngunit sa huling bahagi ng proseso, biglang nagkulay pula ang buong monitor. Isang babala ang lumitaw na nagpapatigil sa kanyang daloy ng dugo. Access denied. Physical signature from the CEO required for final title transfer. Napatigil si Tess at tila bumigat ang paligid sa kanyang pakiramdam. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay bumilis, kasabay ng tiktak ng orasan sa dingding. Kailangan niya ng aktwal na pirma ni Ricardo sa isang pisikal na dokumento bago sumapit ang gabi ng party. Ngunit paano niya mapapapirmahan si Ricardo kung tila tinitingnan lamang siya nito bilang bahagi ng isang plano, hindi bilang asawa? Ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa kanyang isipan tulad ng isang mabigat na pangambang maaaring magbago sa takbo ng mga susunod na oras. Ang pulang liwanag mula sa screen ng laptop ay tila isang babalang nagpapakaba sa bawat hibla ng pagkatao ni Tess. Access denied. Ang mga salitang yon ay tila isang pader na biglang sumulpot sa gitna ng kanyang landas patungo sa kalayaan. Kailangan niya ng aktwal na pirma ni Ricardo, isang pisikal na bakas ng tinta na magpapatunay sa paglilipat ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Huminga ng malalim si Tess, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay. Alam niya ang kahinaan ng kanyang asawa
ang labis na pagmamahal nito sa sarili, at ang pangangailangang makita si Tess na mas mababa kaysa sa kanya. Kinabukasan, naghanda si Tess ng isang espesyal na hapunan. Ang lahat ng paboritong putahe ni Ricardo ay nakahain ng maayos sa lamesa. Nagsuot siya ng isang lumang bestidong may mga bulaklak. Ang damit na suot niya noong unang taon ng kanilang pagsasama, noong ang tingin ni Ricardo sa kanya ay tila siya ang buong mundo nito. Ang bawat galaw ni Tess ay puno ng pagkukunwari, isang sining ng panlilinlang na hinaluan ng pait ng katotohanan. Pag-upo ni Ricardo sa hapag, mapapansin ang labis na kagaanan ng loob nito dahil sa balitang na-approve ang kanyang loan. Ricardo, bago tayo pumunta sa party bukas, kailangan ko lang ng pirma mo rito sa ilang mga papeles para sa insurance ng bahay at sa mga gastos natin sa araw-araw. Ayaw ko namang abalahin ka pa kapag naging busy ka na sa bagong project mo. Ang mahinhin na sabi ni Tess, ang kanyang boses ay may halong panginginig na tila isang asawang takot na mapagalitan. Tumingin si Ricardo sa kanya, isang tingin na puno ng pagmamataas at pagkadiri. Humigop ito ng alak bago padaskol na inabot ang panulat. Hindi man lamang nito binuksan ang bawat pahina. Sa halip ay mabilis na dumaan ang tinta sa ibabaw ng papel, na tila ba ang bawat pirma ay isang paraan lamang upang mabilis na matapos ang usapan sa asawang itinuturing niyang pabigat. Sa gitna ng tumpok ng mga resibo at application forms, maingat na isiningit ni Tess ang dokumentong maglilipat ng lahat ng ari-arian ni Ricardo sa pundasyong kanyang binuo. Sige na, pirmahan ko na yan para tumigil ka na sa kadadaladal mo. Napaka-clumsy mo talaga kahit kailan, Tess. Ikaw ay isang linta sa buhay ko. Parati ka na lang nakadepende sa akin. Pasalamat ka at mabait ako. Kung hindi ay matagal na kitang pinalaya sa bahay na ito. Ang mapait na sabi ni Ricardo habang inihahagis ang folder pabalik sa harap ni Tess. Naramdaman ni Tess ang bigat ng mga salitang iyon. Bawat isa ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang dangal. Ngunit sa ilalim ng lamesa, mahigpit niyang hinawakan ang folder. Nakuha na niya ang kailangan niya. Ang bawat guhit ng panulat ni Ricardo ay tila isang pako na unti-unting isinasara ang kabaong ng kanyang marangyang buhay. Yumuko si Tess, kunwari ay itinatago ang kanyang mga luha. Ngunit ang totoo ay isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mga labi. Gayunpaman, ang sandali ng tagumpay ay biglang naantala nang pumasok si Doña Carmen sa silid. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa folder na hawak ni Tess. Lumapit ang matanda ng may pagdududa, ang kanyang mga yabag sa sahig ay tila isang babala ng nalalapit na panganib. Ano yang mga papel na yan, Tess? Bakit tila napaka-importante niyan at kailangan mo pang istorbohin ang anak ko habang kumakain? Akin na nga iyan. Ang utos ni Doña Carmen habang pilit na inaabot ang folder mula sa mga kamay ni Tess. Napatigil ang paghinga ni Tess. Nakita niya ang isang bahagi ng dokumento na bahagyang lumawit mula sa folder, kung saan malinaw na nakasulat sa maliliit na titik ang mga salitang Deed of Absolute Sale. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa haba, habang ang kamay ng kanyang biyenan ay papalapit ng papalapit sa katotohanang maaari nitong ikawasak. Naramdaman ni Tess ang bawat patak ng malamig na pawis na gumugulong mula sa kanyang sentido habang ang kamay ni Doña Carmen ay papalapit sa folder. Ang bawat segundo ay tila isang dahan-dahang pagpigtas ng isang manipis na sinulid na nagdurugtong sa kanyang plano at sa kanyang kapahamakan. Sa isang iglap, bago pa man mahawakan ng matanda ang mga papel, ay mabilis na itinupi ni Tess ang folder at niyakap ito sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mga mata ay pilit na nagpakita ng labis na takot at pagkapahiya. Mama, huwag po. Ito po ay mga papel para sa maliit na lupang iniwan ng tatay ko sa probinsya. Ipinagbibili ko na po ito para makatulong sa mga bayarin dito sa bahay at para hindi na po magalit si Ricardo sa akin tungkol sa mga gastos. Ang pabulong na sabi ni Tess
Ang kanyang boses ay nanginginig at tila malapit ng maiyak. Napatigil si Doña Carmen. Ang kislap ng kasakiman ay agad na pumalit sa hinala sa kanyang mga mata nang marinig ang salitang pera at lupa. Inirapan niya si Tess at marahas na iwinasiwas ang kanyang pamaypay, tila ba nadidirihan sa desperasyon ng kanyang manugang. Akala ko naman ay kung anong importante na. Mabuti naman at naisipan mong gamitin ang kakaunting ari-arian nyo para hindi na maging pabigat ang pamilya mo sa anak ko. Siguraduhin mo lang na mabilis mong makukuha ang bayad niyan, ang mataray na sabi ng matanda, bago ito tuluyang tumalikod at lumabas ng silid. Nang marinig ni Tess ang papalayong yabag ng sapatos ng biyanan, unti-unti niyang binitiwan ang folder at napasandal sa pader. Ang kanyang puso na tila isang batingaw sa lakas ng tibok ay dahan-dahang kumalma. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na gagamitin niya ang kanyang pagiging marupok bilang panangga. Sa lalim ng gabi, nang muling mabalot ng katahimikan ang mansyon, sinimulan ni Tess ang pag-iimpake. Kumuha siya ng isang maliit na backpack at inilagay lamang doon ang kanyang mga dokumento, ang lumang laptop at ilang pirasong damit na siya mismo ang bumili gamit ang sarili niyang ipon bago pa man siya ikasal. Ang lahat ng mga alahas, mamahaling bag at damit na ibinigay ni Ricardo bilang palamuti sa kanyang buhay ay iniwan niyang nakasabit sa closet, mga gintong hawla na hindi na niya kailangan. Tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang tawag mula kay Attorney Gabriel. Sa gitna ng dilim, ang liwanag ng screen ay tila isang gabay sa kanyang paglalakbay. Hello, Tess. Handa na ang lahat para sa bukas. Ang mga dokumentong pinirmahan ni Ricardo ay formal na narehistro na sa database ng pundasyon. Wala na siyang magagawa pa kapag lumabas na ang katotohanan. Handa ka na ba? Ang tanong ni Gabriel. Ang boses ay puno ng pag-aalala at suporta. Handa na ako, Gabriel. Bukas, matatapos na ang anino ni Tess na kilala nila. Ang tugon ni Tess habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa bintana. Maging matatag ka. Bukas, ikaw ang reyna, ang huling hirit ni Gabriel bago matapos ang tawag. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pagkilala na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Lumapit si Tess sa malaking salamin ng silid at tiningnan ang kanyang mukha sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Hinubad niya ang kanyang apron at ang kanyang luma at kupas na bestido. Sa sandaling iyon, ang babaeng nakatayo roon ay hindi na ang katulong na asawa, kundi ang arkitekto ng isang bagong bukas. Ngunit ang katahimikan ng madaling araw ay biglang nabulabog nang marinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Ricardo, amoy alak, at may dalang isang itim na supot ng plastik. Ibinato niya ito sa paanan ni Tess nang may labis na pangungutya. Huwag kang mag-ilusyon na magmumukha kang donya bukas. Ang sabi ko pupunta ka sa party, pero bilang tagapagsilbi ni Stella, isuot mo yang uniforme ng waitress na nasa loob ng bag. Gusto kong makita ng lahat kung nasaan talaga ang lugar mo sa buhay ko. Ang malupit na sabi ni Ricardo, bago ito humiga sa kama nang hindi man lamang tinatanggal ang kanyang sapatos. Nanatiling nakatayo si Tess. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa itim na plastik sa sahig. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang huling patak ng lason na nagpatibay sa kanyang kalooban. Hindi alam ng asawa niya na ang uniformeng iyon ang huling kasuotang ipapasuot niya kay Tess bago niya ito tuluyang ilibing sa limot. Ang Manila Hotel ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong mga ilaw, tila isang kumikinang na hiyas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier na nakabitin sa matayog na kisame ay nagbibigay ng isang marangyang anyo sa okasyon, habang ang banayad na tugtog ng orkestra ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango at alak. Sa gitna ng malaking bulwagan, nakatayo si Ricardo sa kanyang pinakamagarang suit, hawak ang isang baso ng champagne, habang malapad ang ngiti
sa bawat panauhing bumabati sa kanya. Sa kanyang tabi, si Stella ay tila isang nagniningas na apoy sa kanyang matingkad na pulang gown. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng kumikinang na brilyanteng kwintas na ninakaw mula sa huling pag-asa ng ina ni Tess. Nasa isang sulok naman si Doña Carmen, hile-hilera ang mga kaibigang Doña habang ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanyang anak. Ang bawat tawa at kwento nila ay puno ng kayabangan. Tila ba sila ang may-ari ng buong mundo? Habang nangyayari ang lahat ng ito, pumasok si Tess sa hotel sa pamamagitan ng pintuan para sa mga tauhan. Hawak niya ang itim na plastik na naglalaman ng uniforme ng waitress. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik at matatag. Ngunit sa halip na magtungo sa kusina upang maglingkod, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pribadong VIP suite na matagal nang inihanda ni Attorney Gabriel para sa kanya. Sa loob ng silid na yon, binuksan ni Tess ang isang malaking kahon na may tatak mula sa Paris. Ang bawat haplos niya sa tela ng itim na silk na damit ay tila isang pagkilala sa kanyang bagong pagkatao. Sa tulong ng isang bihasang makeup artist na lihim na ipinadala ni Gabriel, dahan-dahang nagbago ang anyo ni Tess. Ang mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa puyat at pag-iyak ay nabura ng kasanayan at sining. Ang kanyang buhok na parating nakapusod at amoy usok ay hinayaang bumagsak sa kanyang balikat ng may maringal na kulot. Tila isang madilim na talon na nagbibigay ng misteryo sa kanyang kagandahan. Nang matapos ang paghahanda, tumingin si Tess sa malaking salamin. Ang babaeng nakatayo roon ay hindi na ang katulong na asawang yumuyuko sa bawat bulyaw. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalas na brilyante na handang humiwa sa anumang kasinungalingan. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Gabriel. Napatigil ang abogado sa may pintuan. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig kay Tess nang may labis na paghanga at paggalang. "You look breathtaking, Tess. Bukas na ang mga pinto ng bulwagan. Hinihintay na nila ang kanilang tunay na reyna," ang mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ngumiti si Tess, isang nangiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata, isang nangiting puno ng lamig ng isang bagyong paparating. Inabot niya ang kamay ni Gabriel at dahan-dahang lumabas ng silid. Sa loob ng malaking hall, kasalukuyang nasa ibabaw ng entablado, si Ricardo. Hawak niya ang mikropono at nagsisimulang magsalita tungkol sa kanyang mga sakripisyo at galing sa negosyo. Ngunit ang kanyang pagsasalita ay biglang napatigil nang ang malalaking pinto ng bulwagan ay marahas na bumukas. Ang lahat ng mata ng mga panauhin ay napalingon sa dulo ng pasilyo. Isang babaeng nakasuot ng napakagandang itim na gown ang dahan-dahang naglalakad. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang batingaw na nagpapatahimik sa buong paligid. Sino ang babaeng yan? Ang bawat bulungan sa paligid ay tila isang hanging humahampas sa mukha ni Ricardo. Nang tuluyang makalapit ang babae sa ilalim ng liwanag, nanlaki ang mga mata ni Ricardo at nabitiwan niya ang mikropono na lumikha ng isang matinis na tunog sa mga speakers. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi niya mapaniwalaan na ang babaeng tila isang diyosa ng kagandahan at kapangyarihan sa kanyang harapan ay ang asawang ilang oras lang ang nakakalipas ay inutusan niyang maging tagapagsilbi. "Tess, anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang suot mo? Guardia, ilabas niyo ang babaeng ito. Naloloko na siya." Ang galit na sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa labis na takot at pagkalito. Ngunit sa kanyang pagkagulat, walang sinumang security guard ang kumilos. Ang mga ito ay nanatiling nakatayo nang matuwid sa kanilang mga pwesto. Tila ba may mas mataas silang pinaglilingkuran kaysa sa kanya. Sa gitna ng katahimikang iyon, dahan-dahang humakbang pasulong si Attorney Gabriel sa tabi ni Tess.
Tiningnan niya si Ricardo nang may matalim na paningin bago muling kinuha ang mikropono na nahulog sa sahig. Huwag kang magmadali, Ricardo. Ang gabi ay kasisimula pa lamang at marami pang katotohanan ang dapat mong malaman bago mo palayasin ang may-ari ng lahat ng kumpanyang ipinagmamalaki mo. Ang malamig na sabi ni Gabriel na nagpatahimik sa bawat kaluluwa sa loob ng bulwagan. Nanatiling nakatayo si Attorney Gabriel sa gitna ng entablado. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad habang hawak ang mikropono. Tiningnan niya ang mga tao sa bulwagan. Bawat isa ay tila hindi makahinga sa tindi ng tensyon. Sa gilid ng entablado, si Tess ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng marmol, maganda ngunit malamig, at walang anumang emosyon na mababasa. Nababaliw ka na ba, Gabriel? This is my company. Pinaghirapan ko ito ng 10 taon, at ikaw, Tess, anong kinalaman mo rito? Isa ka lang hamak na may bahay na walang alam sa negosyo. Ang bulyaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at nagsisimulang takot. Sinubukan niyang lapitan si Gabriel upang agawin ang mikropono, ngunit hinarangan siya ng 2 security guard na may matitigas na muka at tila hindi nagbibigay ng anumang puwang para sa kanyang mga pagtatangka. Maling-mali ka, Ricardo. Ang kumpanyang ito ay hindi kailanman naging iyo sa diwa ng kakayahan. Sa likod ng bawat tagumpay mo, sa likod ng bawat bilyon na pumasok sa account mo, ay ang talino ng taong itinuturing mong katulong. Ang kumpanyang ito ay pag-aari na ngayon ng Bagong Araw Foundation, ang seryosong pahayag ni Gabriel. Sa isang kumpas ng kamay ng abogado, ang malaking digital screen sa likuran ng entablado ay biglang nagkaroon ng liwanag. Doon, sa harap ng lahat ng mga maimpluwensyang tao sa Maynila, ay lumitaw ang mga ebidensya ng 10 taong transaksyon. Ang bawat komplikadong algorithm, ang bawat estratehiya sa investment na nagpalago sa yaman ni Ricardo ay nakaugnay sa isang pangalan, The Ghost. At sa isang iglap, ang anino ng ghost sa screen ay dahan-dahang naglaho upang ipakita ang opisyal na digital signature ni Tess. Isang malakas na pagbulong ng gulat ang bumalot sa buong bulwagan. Tila isang hanging mabilis na naglakbay sa bawat sulok ng silid. Hinarap ni Tess ang kanyang asawa. Humakbang siya nang dahan-dahan patungo kay Ricardo. Ang bawat dampi ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang pagbibilang ng huling sandali ng kapangyarihan ng lalaki. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng pagsunod, ngunit ngayon ay puno na ng isang mapanghusgang katotohanan. Ako ang The Ghost, Ricardo. Ako ang nag-iisip para sa'yo habang ikaw ay abala sa pagpapakasaya. Ang loan na pinirmahan mo kagabi, iyon ang formal na paglilipat ng lahat ng ari-arian mo sa pundasyong binuo ko. Ang bahay na tinitirhan niyo ni Mama, nakasanla na yon sa bangko. At anumang oras ay kukunin na sa inyo dahil sa mga utang na hindi mo binasa. Wala ka ng kahit na ano, Ricardo. Kahit ang suit na suot mo ngayon ay hindi na sayo, ang boses ni Tess ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang matalim na yelo na tumatama sa puso ng asawa. Napaurong si Ricardo hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay tila nalusaw. Napalitan ng isang anyo ng labis na kawalan ng pag-asa. Napatingin siya kay Stella na kasalukuyang namumutla at tila naghahanap ng paraan upang makatakas sa kahihiyan. Si Doña Carmen naman ay tila nawalan ng lakas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mamahaling hiyas ay tila naging pabigat sa kanyang tuyong balat. Hindi ito maaari. Magnanakaw ka, Tess. Ipakukulong kita. Ang histerikong sigaw ni Ricardo, ngunit ang kanyang mga salita ay tila walang saysay sa gitna ng lahat ng dokumentong nakalantad. Hindi siya ang makukulong, Ricardo, kundi ikaw, ang muling pagsasalita ni Gabriel. Mula sa dulo ng bulwagan, maririnig ang mahina, ngunit matatag na tunog ng mga yabag ng sapatos sa marmol na sahig. Isang grupo ng mga kalalakihan
na nakauniforme ng pulisya ang dahan-dahang lumalapit sa entablado. Ang bawat kislap ng kanilang mga tsapa sa ilalim ng chandelier ay tila isang senyales ng pagdating ng katarungan. Ricardo Santos, arestado ka sa kasong falsification of documents, large-scale fraud, at sa iligal na paggamit ng pondo ng kumpanya na inireklamo ng Board of Directors, ang dinalang anunsyo ng opisyal habang inilalabas ang mga bakal na posas. Ang tunog ng paglock ng metal sa mga kamay ni Ricardo ay tila isang wakas sa isang madilim na kabanata ng buhay ni Tessa. Nanatiling nakatayo si Tess habang pinapanood ang kanyang asawa na hinihila palayo ng mga awtoridad sa harap ng lahat ng mga taong dati ay hinahangaan nito. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan sa nakikitang paghihirap nito, kundi isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Ang bawat hibla ng kanyang puso na dati ay nakatali sa sakit ay tila isa-isang napigtas. Binibigyan siya ng pagkakataon na muling huminga ng maluwag. Tumingin siya sa malayo. Iniisip ang kanyang ina na ligtas na sa ospital at napagtanto niyang, sa wakas, ang anino ay natuto ng lumakad sa sarili nitong liwanag. Ngunit sa gitna ng kanyang pananagumpay, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang katarungang ito upang pagalingin ang sugat ng 10 taong pananahimik? Habang hinihila ng mga pulis si Ricardo, ang ingay sa loob ng bulwagan ay tila naging isang malabong ugong sa pandinig ni Tess. Ang bawat kislap ng mga kamera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na naglalantad sa bawat dumi at bahid ng kahihiyan ng pamilyang Santos. Sa gitna ng kaguluhan, unang gumalaw si Stella. Ang kanyang mukha, na kanina lamang ay puno ng pagmamataas, ay napalitan ng labis na pagkadiri. Marahas niyang hinubad ang brilyanteng kwintas sa kanyang leeg. Ang kandado nito ay tila nabaon sa kanyang balat sa bilis ng kanyang pagkilos. Walang hiya ka, Ricardo. Sabi mo ay ikaw ang hari ng negosyo? Yun pala ay isa ka lang manloloko. Nandidiri ako sa'yo, hindi ko kailangang madamay sa dumi mo. Ang bulyaw ni Stella habang ipinupukol ang kwintas sa dibdib ni Ricardo. Ang alahas ay bumagsak at gumulong sa sahig na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkiskis ng metal sa malamig na marmol bago ito huminto sa paanan ni Tess. Hindi man lamang lumingon si Stella nang mabilis itong tumakbo patungo sa labasan. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng pagmamadali upang iwan ang lalaking wala nang maibibigay sa kanya. Napalingon si Tess sa kanyang biyenan. Si Doña Carmen ay tila isang kandilang unti-unting nalulusaw. Ang matanda, na dati ay hindi kayang dapyusan ng kahit anong dumi, ang kanyang mga mamahaling gown, ay dahan-dahang napaluhod sa sahig. Ang tela ng kanyang damit ay sumayad sa mga natapong alak, ngunit tila wala na siyang pakialam. Gumapang ang matanda, patungo sa kinalalagyan ni Tess. Ang kanyang mga kamay, na puno ng mga sing-sing, ay pilit na inaabot ang laylayan ng gown ng kanyang manugang. Tess, anak, pamilya tayo, di ba? Huwag mo namang gawin ito sa amin. Ako ang nag-alaga sa'yo sa bahay na yon. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Maawa ka sa akin? Matanda na ako. Wala akong matutuluyan kung kukunin niyo ang bahay. Ang pagmamakaawa ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng mga pekeng luha na pilit niyang pinapalabas. Tumingin si Tess sa matanda ng may halong lungkot, ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang hinawi ang kamay ni Doña Carmen mula sa kanyang damit. Isang kilos na puno ng pinalidad. Hindi po ako pamilya sa inyo, Mama. Sa loob ng 10 taon, ako ang naging katulong, ang naging anino, at ang naging biktima ng inyong mga salita. Pinanood niyo akong masaktan, pinanood niyo akong umiyak, at hinayaan niyo si Ricardo na saktan ako dahil lamang sa tingin niyo ay wala akong kwenta. Ang bahay na sinasabi niyo ay hindi na sa inyo. Gaya ng kung paano niyo itinapon ang aking dangal sa basura. Ang mahinahong tugon ni Tess bago siya tumalikod. Sa dulo ng entablado, si Ricardo ay patuloy sa pagpupumiglas sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang suit ay gusot-gusot na
at ang kanyang pawis ay tumatagaktak sa kanyang mukha. Nang makita niyang papalayo na si Tess, bigla siyang tumigil sa paglaban at nagsimulang humikbi ng malakas. Isang huling pagtatangka na gamitin ang emosyon upang makuha muli ang loob ng asawa. Tess, patawarin mo ako. Mahal kita, Tess. Nagkamali lang ako. Nadala lang ako ng tukso. Isipin mo ang sumpaan natin sa harap ng dambana. Huwag mo akong iwan ng ganito. Mamatay ako sa loob ng kulungan. Ang sigaw ni Ricardo. Ang boses ay pumiyok sa labis na desperasyon. Huminto si Tess sa kanyang paglalakad, ngunit hindi siya lumingon. Nanatili siyang nakaharap sa malawak na kadiliman sa labas ng bulwagan. Ang bawat salita ng pagmamahal na lumalabas sa bibig ni Ricardo ay tila isang insulto sa lahat ng gabi na iniwan siya nitong mag-isa habang umiiyak. Hindi siya sumagot. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamabigat na parusa na ibinigay niya sa lalaking kailanman ay hindi nakinig sa kanyang mga bulong ng paghihirap. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paghakbang hanggang sa tuluyan na niyang iwan ang ingay ng kanyang nakaraan. Nang makalabas si Tess sa hotel, sinalubong siya ng malamig na hangin ng madaling araw at ang banayad na pagpatak ng ulan sa kanyang balat. Ang bawat butil ng tubig ay tila isang paghugas sa lahat ng pait na kanyang dinanas. Napansin niya sa gilid ng hagdanan ang isang pulang sapatos na naiwan. Ang sapatos ni Stella na natanggal sa pagmamadali nitong tumakas. Nakatihaya ito sa kalsada, taimik at walang saysay. Tila isang simbolo ng isang panaginip na naging bangungot. Isang malaking itim na payong ang dahan-dahang sumulpot sa itaas ng kanyang ulo na nagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa ulan. Hindi na kailangang lumingon ni Tess upang malaman kung sino ang nasa likod niya. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at ang pakiramdam ng isang ligtas na presensya ay sapat na. Si Attorney Gabriel ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha ay puno ng isang tahimik na paghanga. Tapos na, Tess. Malaya ka na. Ang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang musika na nagbigay ng huling kapayapaan sa puso ni Tess. Sa ilalim ng payong na iyon, sa gitna ng malamig na ulan, naramdaman ni Tess na sa wakas, mayroon na siyang karapatang mangarap muli. Ngunit habang tinitingnan niya ang malayo, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagtatanong. Pagkatapos ng lahat ng pagkawasak na ito, paano niya muling bubuuin ang mga piraso ng kanyang sariling buhay? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay hindi na kasing payapa ng dati. Sa halip na ang bango ng sariwang bulaklak at mamahaling pabango, ang amoy ng alikabok at ang lamig ng kawalan ang namamayani sa bawat sulok ng bahay. Si Doña Carmen ay nakaupo sa ibabaw ng kanyang malaking maleta sa gilid ng kalsada habang pinapanood ang mga tauhan ng bangko na naglalagay ng dilaw na tape sa tarangkahan ng kanilang dating tahanan. Ang bawat kalansing ng kadena na ipinupulupot sa gate ay tila isang huling hatol sa kanyang karangyaan. Wala na ang kanyang mga kaibigang donya, wala na ang mga tagapaglingkod na kanyang sinisigawan. Ang tanging kasama niya ay ang mahinang ihip ng hangin na nagpapatalsik ng ilang tuyong dahon sa kanyang paanan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim at masikip na selda, nakaupo si Ricardo sa malamig na sementadong sahig. Ang kanyang mamahaling suit ay punong-puno na ng dumi at gusot, tila basahan na nawalan na ng halaga. Sa bawat oras na lumilipas, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa tumutulong gripo sa dulo ng pasilyo. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya sa bawat luhang pinaluha niya kay Tess. Naalala niya ang mga gabi na uuwi siyang pagod at sasalubungin siya ni Tess ng isang mainit na tuwalya at masarap na hapunan. Ngayon, ang tanging pagkain sa harap niya ay isang plastik na platito ng malamig na kanin at tuyong isda. Napagtanto niya na ang ghost na kanyang hinahangaan ay ang mismong babaeng binaliwala niya at sa kanyang kasakiman, hindi lamang kayamanan ang nawala sa kanya, kundi ang kaisa-isang kaluluwang tunay na nag-alaga sa kanya.
Habang ang mga kaaway niya ay nagdurusa, si Tess naman ay nasa loob ng isang maliwanag at malinis na silid sa ospital. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana na nagbibigay ng gintong kulay sa puting kumot ng kanyang ina. Dahan-dahang imulat ng kanyang ina ang mga mata at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang mga ito ay hindi nakakikitaan ng labis na pagod. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Tess, ang kanyang mga daliri ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. Anak, salamat. Parang nabigyan ako ng pangalawang buhay, ang mahinang bulong ng kanyang ina habang may isang butil ng luha na gumulong sa pisngi nito. Hindi na nakapagsalita si Tess. Yumuko lamang siya at idinikit ang kanyang noo sa kamay ng ina. Hinahayaan ang bawat pait ng nakaraang 10 taon na tuluyang matunaw sa init ng sandaling iyon. Ang ganti ay hindi sapat upang maghilom ang puso, ngunit ang makitang muling humihinga ng maluwag ang taong mahalaga sa kanya ay ang tunay na tagumpay. Paglipas ng ilang linggo, sa isang maliit ngunit maaliwalas na apartment na kinuha ni Tess para sa kanila ng kanyang ina, muling bumalik ang bango ng pagluluto. Sa pagkakataong ito, hindi na si Tess ang tanging gumagawa sa kusina. Si Attorney Gabriel ay naroon, nakasuot ng isang simpleng apron habang sinusubukan niyang hiwain ang mga sangkap para sa sinigang. Ang bawat maling galaw ng abogado sa paghiwa ay nagdudulot ng mahinang tawa kay Tess, isang tunog na tila isang bagong himig sa loob ng bahay. Wait, Tess, ganito ba talaga kalaki ang hiwa ng gabi? Baka mabulunan tayo nito, ang biro ni Gabriel habang itinataas ang isang piraso ng gulay. Hayaan mo na, Gabriel. Ang mahalaga ay ikaw ang nagluto. Mas masarap ang pagkain kapag hindi mo kailangang matakot na may magrereklamo sa bawat subo. Ang nakangiting tugon ni Tess habang tinutulungan ng abogado. Nang maihain ang pagkain, masayang nagsalo-salo ang tatlo. Ang bawat subo ng mainit na sabaw ay puno ng lasa ng katarungan at kapayapaan. Pinanood ni Tess si Gabriel na masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang ina at naramdaman niya ang isang uri ng kagaanan na hindi niya akalaing posible pa. Matapos ang hapunan, habang ang kanyang ina ay nakapahinga na, lumabas si Tess at Gabriel sa maliit na balkonahe upang pagmasdan ang mga bituin. Kinuha ni Gabriel ang isang folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lamesa. Akala ni Tess ay tungkol muli ito sa mga ari-arian ni Ricardo. Ngunit nang tignan niya ang pamagat, napatigil siya. Habang-buhay na kasunduan ang nakasulat sa itaas. Binuksan niya ito at nakita ang isang blankong papel na mayroon lamang isang pangungusap sa dulo. Ang kasunduang ito ay hindi nangangailangan ng lagda ng The Ghost, kundi ang tiwala ng babaeng nagngangalang Tess. Tiningnan ni Tess si Gabriel ng may halong pagkabigla at kuryosidad. Ang abogado ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang katotohanang hindi kayang itago ng anumang batas. Tess, tapos na ang tungkulin ko bilang abogado mo. Ngunit gusto kong simulan ang tungkulin ko bilang taong mananatili sa tabi mo. Hindi dahil kailangan mo ng proteksyon, kundi dahil gusto kong maging bahagi ng bawat ngiti mo simula ngayon. Pwede ba kitang ayain sa isang totoong date? Ang tanong ni Gabriel. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng kaba at pag-asa. Nanatiling tahimik si Tess habang ang hangin ng gabi ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Tumingin siya sa blankong papel pagkatapos ay sa lalaking nagligtas hindi lamang sa kanyang ina, kundi sa kanyang naliligaw na kaluluwa. Ang tanong ay hindi na kung handa ba siyang magmahal muli, kundi kung kaya ba niyang buksan ang kanyang puso sa isang taong handang tanggapin ang bawat sugat ng kanyang nakaraan. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mundong binuo ni Ricardo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sa ilalim ng isang maaliwalas na umaga, ang sikat ng araw ay banayad na humahalik sa bagong pinturang karatula.
sa tapat ng isang malinis at payak na gusali. Ang Bagong Araw Foundation ay hindi lamang isang pangalan. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihang nawalan ng boses, isang lugar kung saan ang bawat luhang pumatak ay binibigyang halaga at ginagawang lakas. Sa loob ng bulwagan, nakatayo si Tess sa harap ng isang maliit na entablado. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng kupas na apron at amoy usok ng kusina. Ang kanyang suot na puting blusa ay malinis at plansado. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. Nang simulan niyang buksan ang kanyang mga labi upang magsalita, ang bawat salita niya ay hindi na nanggagaling sa isang lugar ng takot, kundi mula sa isang pusong nakahanap na ng sariling katarungan. Ang pagtitiis ay hindi parating kabutihan, lalo na kung ito ay nagiging mitya ng sarili nating pagkawasak. Ang bawat isa sa inyo ay may karapatang maging reyna ng sarili ninyong buhay. Huwag nating hayaang ikulong tayo ng mga aninong pilit tayong binubulag sa ating tunay na halaga. Ang dinalang pahayag ni Tesse, ang bawat palakpak ng mga kababaihan sa loob ng silid ay punong-puno ng paghanga. Ang bawat mata na nakatingin sa kanya ay kakikitaan ng bagong pag-asa. Sa labas ng gusali, sa isang madilim na eskinita ng kabilang bayan, si Stella ay kasalukuyang nagpapahid ng pawis habang naglilinis ng mga mesa sa isang maliit na karinderya. Ang kanyang mga kuko, na dati ay kulay ginto, ay putol-putol na at puno ng dumi ng uling nang makita niya sa lumang tape sa dingding ang balita tungkol sa inaugurasyon ng foundation ni Tess. Agad niyang ibinaling ang kanyang tingin sa malayo. Ang bawat kislap ng tagumpay ni Tess sa screen ay tila isang matalas na paalala sa kanyang sariling pagkakamali at sa marangyang buhay na kailanman ay hindi niya tunay na pag-aari. Pagkatapos ng programa, bumalik si Tess sa kanyang sariling mesa. Kinuha niya ang isang lumang panulat, ang panulat na ginagamit niya noon sa pagtatala ng bawat sentimong ninanakaw sa kanya, at ginamit ito upang pirmahan ang unang aprobadong pondo para sa pag-aaral ng mga anak ng isang biktima ng pang-aabuso. Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay tila isang pagtatanim ng binhi para sa isang mas magandang bukas. "Narito ka na pala," ang nakangiting sabi ni Tess nang maramdaman niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Attorney Gabriel, hindi dala ang mga legal na dokumento, kundi isang bungkos ng mga sariwang bulaklak na puting katikot. Ang bango ng mga bulaklak ay agad na humalo sa amoy ng bagong papel sa loob ng opisina. "Napakaganda ng speech mo kanina. You've come so far, Tess. I'm so proud of the person you've become," ang mahinahong sabi ni Gabriel habang inilalapag ang mga bulaklak sa tabi ng kanyang laptop. Lumapit ang abogado sa kanya. Ang layo sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Tess ang init ng presensya nito. Maingat na inabot ni Gabriel ang isang naliligaw na lalam sa buhok ni Tess at dahan-dahang inilagay ito sa likod ng kanyang tainga. Ang bawat galaw ng abogado ay puno ng labis na pag-iingat. Tila ba natatakot itong makabasag ng isang mamahaling hiyas. Sa loob ng 6 na buwan, nanatili si Gabriel bilang isang matatag na pundasyon sa buhay ni Tess. Hindi nagmamadali, hindi namimilit, kundi tahimik na naghihintay hanggang sa maging handa ang kanyang puso. "Pwede ba kitang ayain sa isang totoong date, Tere? Walang pinag-uusapang kaso, walang pinag-uusapang pera. Tayong dalawa lang." Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mga mata ni Tess nang may katapatan. Tumingin si Tess sa labas ng bintana, sa langit na unti-unti nang nagkukulay kahel dahil sa papalubog na araw. Napagtanto niya na ang bawat bagyong dumaan sa kanyang buhay ay naglayon lamang na linisin ang kanyang landas patungo sa sandaling ito. Lumingon siya kay Gabriel at dahan-dahang tumango. Isang matamis at tunay na ngiti ang sa wakas ay sumilay sa kanyang mga labi. "Gusto ko yon, Gabriel." Isang totoong simula. Ang mahinang tugon ni Tess. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naramdaman ang kagaanan ng paglaya,
habang ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng nilamon ng liwanag ng isang bagong umaga. Ang dapit hapon ay nagpintura ng kulay asoge at ginto sa malawak na kalangitan, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kabilang panig ng dagat. Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang mga alon ay tila bumubulong ng mga lihim sa bawat paghalik nito sa pampang, naglalakad si Tess ng nakayapak. Ang bawat dampi ng malambot na buhangin sa kanyang mga talampakan ay tila isang pagpapaalala na siya ay nakatapak na sa matatag na lupa, hindi na sa mabuway na pundasyon ng kasinungalingan. Tumigil siya sa paglalakad at lumingon sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang ingay at gulo ng lungsod na dati niyang kinabilangan. Naitanong niya sa kanyang sarili, napatawad na ba niya ang lahat? Isang banayad na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang 10 taon ng pagiging anino o ang sakit ng pagtataksil ni Ricardo. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa galit na dati ay nakakadena sa kanyang puso. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at sa pagpayag na tapakan ang kanyang dangal sa loob ng mahabang panahon. Ang kalayaang nararamdaman niya ngayon ay ang pinakamahalagang kayamanan na kailanman ay hindi maagaw ng kahit sinong Ricardo o Doña Carmen. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan. Ang bawat gabi ay hindi na punong-puno ng mga lihim na luha sa kusina, kundi ng mahimbing na tulog at pasasalamat. Ang kanyang ina ay malakas na at madalas na niyang makitang tumatawa habang nag-aalaga ng mga halaman sa kanilang maliit na garden. Ang Bagong Araw Foundation ay patuloy na lumalago, nagbibigay ng bagong simula sa mga kababaihang akala ay wala nang bukas. Napagtanto ni Tess na ang kanyang buhay ay hindi nagtapos sa pagkawasak ng kanyang kasal. Sa halip, doon pa lamang ito tunay na nagsimula. Naramdaman niya ang isang mainit na balabal na dahan-dahang ipinatong sa kanyang mga balikat. Hindi na kailangang lumingon ni Tess para malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng hangin na dala nito ay pamilyar at nagbibigay ng kapanatagan. Si Attorney Gabriel ay tumabi sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon din sa huling sinag ng araw sa abot-tanaw. Ang ganda ng tanawin. 'Di ba? Parang pangako ng isang bagong simula. Ang mahinahong sabi ni Gabriel. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Tess sa pagkakataong ito. Hindi na nag-atubili si Tess. Pinahintulutan niyang magdaop ang kanilang mga palad. Ang init ng balat ni Gabriel ay tila isang huling piraso ng puzzle na bumuo sa kanyang katahimikan. Hindi sila nagmamadali. Ang bawat sandali ay ninanamnam nila ng may respeto at pag-unawa. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, naramdaman ni Tess na ang pag-ibig ay hindi pala dapat nakakasakal o nakakababa ng pagkatao. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagsuporta sa isa't isa habang kapwa kayo naglalakad patungo sa inyong sariling liwanag. Ang aral na nais niyang iwan sa mundo ay simple. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung paano ka tinatrato ng iba, kundi sa kung paano mo pinahahalagahan ang iyong sarili. Ang bawat babae ay may the ghost sa loob niya, isang lihim na lakas at talino na naghihintay lamang na kilalanin at palayain. Habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang dalawang anino sa dalampasigan ay nanatiling magkahawak kamay, handang harapin ang anumang bukas na dala ng tadhana. Ang anino ay wala na. Ang tanging natitira ay ang liwanag ng isang babaeng muling nabuhay mula sa sarili niyang mga abo.